May tanong dito, nakapag-verify na daw siya ng kanyang kontrata noon at ngayon ay expire na ulit ang kanyang kontrata at nag-renew ulit siya sa kanyang employer. Ang tanong niya, kailangan pa daw ba ulit magpa-verify ng panibagong kontrata? Ang sagot, kung nagamit mo na sa pagkuha ng OOEC yung dating contract verification mo, meaning dati ka lang nakauwi at nagamit mo na ito sa pagkuha ng OOEC sa POA, ay hindi mo na kailangan ng panibagong contract verification kung babalik ka lang din naman sa parehong employer at walang any employment changes. Dahil pwede ka na mag-acquire ng OOEC exemption sa PAPSBAM account mo. Pero, kung nakapag-verify ka nga ng kontrata noon pero hindi mo nagamit sa pagkuha ng OOEC sa POA at naabutan lang ito ng expiration, ay kailangan mo ulit ng panibagong contract verification dahil meaning nito ay wala ka pang updated record sa POA. Lalo na kapag nag-change si employer ka. So required ka magpa-verify ng panibagong kontrata kung hindi mo nagamit sa pagkuha ng OOEC sa POA yung dating contract verification mo or kontrata na pina-verify mo. Dahil noon ay hindi pa naman uso yung bagong update ngayon na kapag nakapag-verify ka na ng kontrata ay nakakapag-generate na or nakakapag-update na ng OOEC sa PAPSBAM account nyo. Dahil last year lang naman nagsimula yung bagong update simula nang ilabas yung OFW Pass na hindi naman nga natuloy. So simula noong inilabas yung OFW Pass, kapag nakakapag-verify na kayo ng kontrata ay nakakapag-generate na rin ng OOEC sa inyong PAPSBAM account. So kapag ganun guys ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata kahit hindi pa kayo nakauwi at naabutan ito ng expiration. Dahil pwede na kayo mag-reacquire ng OOEC exemption kapag naabutan ng expiration ang inyong OOEC na na-generate sa inyong PAPSBAM account. Siguraduhin nyo lang na lagi nyo dadalhin ang inyong latest printed contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas just in case man hanapin. Make sure lang guys na na-open nyo ang inyong PAPSBAM account para makasigurado kayo na updated na nga ang OOEC nyo. Dahil kung hindi pa, ay magpa-verify na lang ulit kayo para sigurado at wala kayong problema kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. So, kung hindi pa updated ang inyong OOEC sa inyong PAPSBAM account at hindi naman kayo umuwi sa Pilipinas at naabutan lang ng expiration ang kontrata na pina-verify nyo, ay magpa-verify kayo ulit ng panibago. Sa mga exempted naman sa OOEC at walang idea kung paano mag-acquire ng OOEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Guys, eto ang mahalaga na kapag na-deploy kayo sa ibang bansa as documented OFW, ay hingin nyo sa inyong agency ang password at email address ng inyong PAPSBAM account na ginamit nila sa pagkuha ng inyong OOEC kung sila ang gumawa. Dahil kagaya dito sa bagong katrabaho namin nakakarating lang galing sa Pilipinas na dumaan sa Manpower Agency at sa DMW, binigay sa kanya ng kanyang agency ang papel kung saan nakasulat ang kanyang e-registration at email at password ng kanyang PAPSBAM account kung saan kinuha ang kanyang OOEC. At dahil nga nalaman niya na ako ang gumawa ng mga PAPSBAM account ng mga kasama ko dito, ay binigay niya sa akin ang email address at password ng kanyang PAPSBAM account para i-check ko daw ang kanyang record. At nung naglogin ako sa kanyang PAPSBAM account ay okay naman lahat ng kanyang record. At makikita din ang kanyang deployment date dyan sa gilid sa My Contract. At tiningnan ko rin ang kanyang OOEC na daladala niya galing sa Pilipinas papunta dito sa Dubai. At sa pamamagitan ng kanyang pahintulot ay in-acquire namin na OOEC exemption ang kanyang PAPSBAM account at nakapag-acquire kami or nakakuha kami ng kanyang OOEC exemption. At makikita sa na-acquire namin OOEC sa kanyang PAPSBAM account ay parehong-pareho sa OOEC na daladala niya nung pumunta siya dito sa Dubai. Ang kanyang pangalan, passport number, contract duration at ang agency. At sa baba naman ng agency niya is ang principal or ang employer namin dito sa ibang bansa. At sa baba naman ay nakalagay na exempted. Ito ang tanong ng karamihan, kung kailan pa daw ba mapaverify na kontrata kung first time na uuwi sa Pilipinas, kung dati ng documented OFW at nakapag-acquire na ng OOEC exemption. At wala namang pagbabago sa kontrata or employment status. Ang sagot guys ay hindi na, as long as nakapag-acquire na kayo ng OOEC exemption
ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Dahil pinakita ng panibago namin kasamahan o katrabaho dito na mayroon na siyang dalang Polo verified contract na binigay sa kanya sa Pilipinas galing dito sa Dubai na verified ng Philippine Embassy. Kaya may record na siya sa DMW sa Pilipinas at Polo dito sa Dubai. At yan din ang sinabi ng taga DMW sa video na ito, na 4 na klase ng legal na OFW. Ang ibig pong sabihin, may mga 4 na klase po tayo ng OFWs na umaalis sa ating bansa. No? Ang unang klase, yung tinatawag pa nating agency hire. Sila po yung hinihikayat, nire-recruit at nire-deploy ng mga ahensya na may valid recruitment license na tanging ang Department of Migrant Workers lamang ang nagbibigay. No? Sila po yung tumutulong para bigyan ng additional layer of protection ng ating OFWs. Alam po nila kung sino yung mga accredited employers, alam po nila kung sino po yung may mga valid job orders, at alam po nila yung kanilang responsibilidad para po patuloy na proteksyonan yung ating OFWs at maiwas po sa mga illegal recruiters. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na mga direct hire. No? Yung direct hire po, ito po yung walang participation yung private recruitment agency. Sila po yung OFWs, yung mga professionals natin as skilled na nakahanap ng trabaho dahil po sa online, doon po sa mga internet natin kung tawagin, na kung saan meron po silang in-applyang foreign employers, at dahil po na-kompleto nila yung proseso at na-verify ng Migrant Workers Office yung kanilang dokumento na natanging labor attaché lamang ang gumagawa, ang ibig pong sabihin nito, merong valid employment, may valid employer at meron pong trabahong pupuntahan. No? Ito po ay isang track na kung saan stricto po natin kasi ang direct hire, wala pong nagmo-monitor na private recruitment agency. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers. No? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers. No? Sila po ay mga OEC exempt. Kung hindi po verified ang kanilang employment contract, sila po ay pwedeng magpa-verify at bibigyan po natin sila ng OEC. Yung panghuli pong tipo ng OFW natin ay yung tinatawag nating G2G o Government to Government Hires. Ang ibig pong sabihin nito, ang Pilipinas ay may bilateral labor agreement sa isang bansa, yung tinatawag nating destination country, at tanging ang DMW lamang po ang nagpe-place, nagse-select, nag-hire at nagde-deploy. Tulad halimbawa ng mga factory workers natin sa Taiwan o factory workers natin sa Korea o yung ating caregiver sa Japan. Ito po yung example ng ating mga dinedeploy as G2G workers po natin. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. At ilalagay ko din sa description ng video na ito ang announcement ng Polo Dubai at ng Polo Abu Dhabi na nagsasabi na hindi na required magpa-verify ng panibagong kontrata kung nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer para mabasa nyo at para may idea din kayo. But don't get me wrong guys, dahil alam ko may magre-react na naman. Hindi ako against sa Polo verified contract, kaya kung ano ang pinapatupad sa bansa, kung nasaan kayo, kung kailangan magpa-verify na kontrata, kung first time nyo uuwi sa Pilipinas, ay kailangan nyo magpa-verify. Dahil mas maigi ngang magpa-verify kayo sa unang uwi nyo. Dahil sinasagot ko lang ang mga OFW na nagtatanong, lalo na't mga hindi pinapayagan ng mga employer nila na lumabas sila para magpa-verify na kontrata or pumunta sa Philippine Embassy. May mga OFW naman na kailangan pang bumiyahe ng 12 oras at yung iba naman ay kailangan sumakay ng eroplano para pumunta sa Polo Office para lang makapag-verify. Pero isa lang guys ang pinakasigurado na kapag nakapag-verify na kayo dati ng kontrata at babalik pa rin kayo sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata kada uwi nyo. Dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPS BAM account.
At kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption, ay pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Pero kagaya sa may mga employment changes na galing sa visa, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position at yung mga nagpalit ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata. Required kayo guys magpa-verify na kontrata sa polo office bago kayo uuwi sa Pilipinas. Huwag na huwag kayong uuwi na walang dalang polo verified contract kung ayaw nyo magkaproblema sa pagkuha ng inyong OEC. At inuulit ko guys na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa polo office sa ibang bansa. Sa mga exempted naman sa OEC at nakapag-acquire na ng OEC exemption, lagi nyo lang guys dadalhin ang inyong valid printed contract sa tuwing magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin ito sa inyo. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.